Okay mga kababayan, meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Itong sinasabi ni Saldico na hindi na siya mananahimik at sasabihin niya ang lahat tungkol kay PBBM. Well, bakit nga ba si PBBM lamang ang kanyang tinatarget? So targeted ito na di ba? Ang dami-daming opisyalis na involved yan, ang dami-daming congressman, ang dami-daming senador. Bakit si PBBM? Yun ang pag-isipan natin mga kababayan. At dito sa video ito, ipapakita ko na bakit AI yung mga maleta, yung video nila na ang daming maleta, AI video yun. Papaliwanag ko mamaya, atin muna panoorin tong video to. Okay, so ito si Saldico. Di na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si President Martin Romualdez. Okay, so ito mga kababayan, kung talagang kay PBBM lang yung 100 billion na yan, bakit hindi pumalag sina si Escudero noon? Bakit hindi sinabi nila si Escudero na si PBBM ang mastermind yan? Bakit walang ganon? Diba? At si Saldico noon, bakit hindi pumalag? Dahil sila lang talaga dyan sa Kongreso Sa Congress, si Saldico ang pinakahari dyan. Kaya makikita natin yung kanyang mga air assets, 3 jet plane 3 helicopters, at meron pang ibang eroplano. Meron daw yate pa yan, at merong mga condominium, at merong mga gusaling matataas na mga klaseng gusali na milyones-milyones ang mga halaga. Kaya all in all, mga trilyones siguro itong pinita nitong kumak na to Ang pinagtataka mo dito, bakit si PBBM lang tinuturo niya? Hindi naman ma-approve yung budget kung wala yung marami diyan kasama ang DBM, di ba? Ang PUA, di ba? Ang PUA nandiyan. Dapat alam nila yan na yung pera ay napunta kay PBBM. Hindi, yung pera napunta talaga yon sa budget for 2025. Yung GAA appropriation na tinatawag. Pero ang mastermind ng mga insertion dyan ay ito talaga, si Saldico. Okay, patuloy tayo mga kababayan Patuloy tayo. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Ito ang isang dyan Itong malita-malita na kwento na yan, di ba? Yan din ang sinasabi ni Gutesa na mali-malita. At sa description ni Gutesa ay mga Samsonite, di ba? Na mayroong 30 kilograms. Ngayon, pareho sila ng salaysay. Kaya nasabi ko kanina sa isang vlog ko na ang gumawa ng script ay isang tao. Kung sino man yun gumawa ng script ni Gutesa, ay siya rin gumawa dito. Ngayon, marami ang nagsasabi na hindi na kailangan bayaran si Saldico dahil bilyonaryo yan. Totoo. Pero ang deal para sa itong pagka-absuelto, di ba? Ang deal para mapawalang sala siya ay price selection, hindi yun nababayaran.
Kaya pwede sa salaysay na ito, nasisirain niya si PBBM, pwedeng ang kapalit dito ay kanyang freedom, kalayaan, o pagka-absuelto sa kaso kapag uupo na yung taong gusto nilang iluklok. Kapag nabatalsik nila si PBBM, yun yung ano nila ngayong rally, ngayong November 18 yata. Ang rally na gusto nilang i-oust or gusto nilang mag-revolusyon para mapatalsik si PBBM. Kaya itong mga salaysay ni Saldico ay konektado yan sa kay Gutesa dahil isa lang ang gumagawa. Parang pintor kasi yan. Makilala mo ang pintor kung sinong gumagawa ng maraming pintura, ng maraming painting. Kasi mayroong kulay ang isang pintor na paborito niyang ilagay sa mga painting niya, sa mga painting. Ako kasi nag-aaral ako ng Architecture and Fine Arts, kaya alam ko yung mga ganyan. Malalaman namin kung sino yung gumawa ng design ng painting dahil sa kanyang mga kulay na ginamit. Ganito rin sa paggawa ng mga script sa mga drama, makilala mo kung sino yung scriptwriter dahil mayroon siyang isang katangian na nandyan sa kanyang script na pari-pariho. So katulad ng Malita, di ba? Kay Gutesa, Malita rin. Mali-malita raw din yung dinala doon sa Purvis Park. Ganon din sa kanya, mali-malita. Kaya isa lang gumawa ng script. Ngayon, ang pagkakamali nila, gumamit sila ng AI. Itong video ng mga Malita, AI ito mga kababayan, mga golden boy. Dahil napaka-smooth, wala man lang vibration yung camera. Kung ikaw maghawak ng camera, di ba? Gumaganon-ganon yung camera mo. Yun, napaka-smooth, gumaganon, no? Ito, ipapakita ko sa inyo, yung video ng Malita na napaka-smooth na gumaganon, no? Yung camera. Ito, panoorin nyo tong Malita. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Ayan, no? Panoorin nyo ng mabuti mga kababayan. Napaka-smooth ng pagbaba, pag ganun, wala man ng vibration. Yan ang isa sa katangian ng AI na sobrang smooth yung movement ng camera. Nagtanong po ako sa DPWH kung Okay, balikan natin Sobrang smooth ang motion ng camera dahil nga sa ito AI. Alam naman natin ang AI ay perfect yan kasi computer yan deliver siya sa Forbes Park. So ito, Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. ito mga kababayan, tingnan niyo mabuti yung movement ng camera. Wala man lang kahit kunting galaw. Grabe naman yan. Up and down, napaka-smooth. Ayan, AI yan. Kapag ganyan, AI yan. Hindi ang kamay ng tao. Ayan, napaka-smooth. 5. Kaya halatang halata Ayan, so diyan pa lamang booking na kayo na AI yung ginagamit. Grabe itong mga taong to, no? Kahit na kung ano na lang pinagagawa para lamang patalsikin si PBBM. Baka sasakit ang ulo ni PBBM, baka magka-martialo Baka targeted martialo yung i-declare ni PBBM, sila yung malilintikan. Kasi, ayan klarong-klaro AI yung Malita. Sino ba namang mag-deliver ka ng ganon bilyon-bilyon tapos pabidyuhan mo? Hindi pwede yun, di ba? Siyempre sabihin mo sa cameraman na, "Ops, huwag mong bidyuhan yan. Kasi top secret yan." Alam niya ng mga ng mga gumagawa ng ganyan na hindi dapat bidyuhan yung mga top secret na gawain para walang ebidensya. Bakit may video? Yung kulay ng Malita, kumplito ng kulay Di kulay talaga, ibig sabihin AI yan
Dapat mga kulay itim lang yun. Bakit mga di kulay-kulay pa? Ang kulay ng mga Samsonite. Kapag ganyan na medyo sindikato na mga gawain, hindi yun mga di kulay. Mga itim lahat yan. Para pare-pareho, hindi ma-identify. Kasi pareho ang kulay. Kaya dyan pa lamang palpakis na eh. Okay, tapusin natin tong video ha. Sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, Ayan, 25 billion ayan, ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, napaka palpak na script ito eh. Ang 25% daw ay 25 billion napunta lahat kay PBBM. Ganun ba yun? Sa opisina ng mga sindikato, sabihin natin totoo na si PBBM ang ulo dyan. Hindi pwedeng PBBM lahat ng yun. Katulad sa LTO, di ba? Sa LTO, galing sa security guard, merong mga hati yan. Hati-hati palagi yan. Lahat ng empleyado ay meron. Hindi pwedeng kay PBBM lang yun. Kung totoo man yan. Mga kababayan, kaya hindi talaga palpak talaga itong gumawa ng script eh. Kasi hindi sinabi na ni Saldico na ako man ay nabigyan din ng 10%. Hindi sinabi niya eh. Klarong-klaro naman sa mga air assets niya. Jet plane, helicopters, yate. Saan sa kumuha ng ganong pera? Di ba mga kababayan? Kaya meron siyang hati. Bakit hindi niya sabihin na meron siyang 10% o 5% man lang? Di ba? Mga kababayan, siyang pinakamayaman eh. Si Romualdez, kunti lang yung nakuha, kung may nakuha man. Siya talaga yung pinakamayaman. Ngayon, bakit ituturo niya si PBBM at hindi niya ituturo ang sarili niya? Nagmamalinis siya eh. Larong klaro yung mga eroplano, di ba? Mga helicopters, brand new. Okay, so meron tayong isa pang video clip. Panoorin natin, courtesy ng GMA Integrated News. Ang sinasabi ni Vince Dizon, Secretary ng DPWH, tungkol sa issue na itong revelation, pasabog nitong si Saldico kay PBBM. Ano ba ang sasabihin ni Vince Dizon kay PBBM? At ano ang kanyang analysis sa mga sinasabi nitong Saldico na ito? Okay, panoorin natin itong video. Nga sa sinasabing insertion, 100 billion daw. Anong tingin mo dito? Ako, personal ko lang na opinion. Personal ko lang opinion to. Unang-una, kung maaalala nyo, ang presidente ang nagpasabog nito. Ini-involve niya si Presidente at si Speaker Romualdez doon nga sa sinasabing insertion, 100 billion daw. Anong tingin mo dito? Ako, personal ko lang na opinion. Personal ko lang opinion to. Unang-una, kung maaalala nyo, ang presidente ang nagpasabog dito sa SONA mismo. At simula nung SONA hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. In fact, kahapon lang, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No? So, hindi yun consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico. Okay, so tama yan na hindi consistent sa mga pasabog ni Saldico. Dahil nga marami ng pangalan ngayon ang kinakasuhan ng ICI. Maraming na-involved ang kakasuhan at sabi ni PBBM meron ng makulong sa susunod na buwan. Sigurado yan. Kaya itong mga nakukulong na ito ay palagay ko nagpuntsaba na to, itong ikukulong. Kung anong gagawin nila kasama si Saldico kasi makukulong na rin yan.
Di ba kung anong gagawin nila? Di, para magkagulo at mapalitan ng presidente at hindi matuloy itong ICI na mga kaso, para matigil na yung ICI, ay palitan nila si PBBM. Magluklok sila ng isang presidente, alam natin kung sino yun. At para absuelto lahat, pati si Bato, absuelto na yan, si Digong, absuelto, BP Sara, absuelto, Bongo, absuelto, Escudero, absuelto, Villanueva, absuelto lahat. Lahat ng kinakasuhan sa DPWH na mga engineer, absuelto lahat yan. Kaya pwedeng ipon-ipon sila lahat di ba? And then, gagawa ng mga script na katulad ng ganyan, katulad ng kay Gutisa, malita-malita, ay nako, Gutisa script yung malita-malita na yan Ngayon, kung hindi lang sila gumamit ng AI, ng artificial intelligence video sa Gutis, Pemegdat sa malita, na ang daming kulay na malita, hindi yung ganun. Kapag mga sindikato na mga lalagyan, itim talaga yan, kung hindi itim, brown. At pari-parihong kulay yan, hindi pwedeng iba-ibang kulay. Pari-pariho yan para pwedeng maswap-swap yan. Ang mga ganyan. Nakita nyo, di ba, paboritong kulay ng mga sindikato, itim talaga yan. Kung hindi itim, brown or gray. Yung mga malita, di kulay. Tapos yung movement ng kamera, gumaganon, Hindi ba pwedeng gaganon ang kamera? Kung maghahawak ka ng cellphone, gumaganon yung kamay mo Bakit ganyan lang ang movement? Ganyan lang, Hindi gumaganon Ibig sabihin yan, AI yan, mga kababayan. Lalo na gumamit siya ng iba't ibang kulay na malita. Kasi ang AI, hindi pwedeng isang kulay lang ilabas niya Ang AI, mag-iisip yan kung anong mga ilabas niya. So lahat ng alam niya na kulay ng Samsonite, ilalabas niya. Kaya yun yung nangyari sa video. Napag-ugag sa mga kababayan, ugag din, Yung gumawa ng script, malita yung nasa isip niya palagi. Pabutit hindi sinabi ni Saldico na 30 kilograms ang isang malita. Pabutit hindi sinabi niya, pareho na sila ng sinabi ni Gutisa na ngayon nagtatago na. Kasi ayaw na madamay pa. Di ba? Okay, so anong masasabi niyo? Pag-comment na lang sa ating comment section. Kasi nga pala, ako ay hindi na gumamit ng aking editing software. Yung pag-edit ko ngayon, wala nang edit-edit ito. Diretso na from the cellphone. Hindi na rin ako gumamit ng microphone. Kaya yung boses ko ay parang data. Kasi yan ay recorded sa cellphone Hindi katulad ng i-edit ko ay dumadaan yung boses ko sa mga mixer. Kaya solid na solid yung boses. At malinis. Ngayon kasi ang YouTube ay gumagawa ng maraming vlogger ngayon ang katulad ko na inano nila suspended yung channel ko, pero pwede pa ako makapag-upload. Suspended lang yung monetization niya, wala siyang revenue, pero nag-upload pa rin ako kasi nandyan naman kayo mga ka-golden boy na naghihintay sa ating mga episodes. Okay, maraming salamat sa lahat. Ako'y magpapaalam na. Hanggang sa muli. God bless us all.